Hi everyone, especially to my team Unstoppable Dream Builders. So ayan, I welcome you all and I hope you are doing good while watching this video presentation. So before I proceed, please allow me to give just a little background about myself. Alright, so my name is Babylin Ang, 28 years old, so medyo matanda na po. Okay, so I am one of the millennial leaders in this IMG community. IT by profession, pero mas kinarir ang pagnenegosyo at ang makatulong sa mga kababayan natin na matutunan itong tungkol sa financial education. So, napagdaan ko din naman po ang pagtatrabaho. But later on, na-realize ko na mas mabuti talaga mag-focus na lang sa pagnenegosyo kasi mas malaki talaga ang pwedeng kitain at hawak ko pa ang oras ko. Kumbaga, hindi ito kontrolado ng ibang tao. Kaya ngayon, marketing director at financial educator na po ako dito sa International Marketing Group. So napakaganda po, 'di ba? So sino nga ba si IMG or International Marketing Group? Okay, so si IMG po ito po ay isang brokerage company with a lot of services in the financial industry. So already 22 years na po in the service of helping Filipinos to be financially educated, to teach us how to manage our finances properly, yung talagang tama lahat. Okay, na yun hindi tayo magsa-struggle financially and to secure the future of our family by building a solid financial foundation. Yan, so napakaganda ng adhikain ni IMG ang makatulong sa maraming mamamayan na makabangon. Okay, na kung gusto nating umangat sa buhay, ayan, ito na po, si IMG na po ang sagot po doon, ang solusyon po doon. So as of the moment, we were able to help 2 million families and still we are continuing our mission to spread the awareness in regards to financial literacy. So we can achieve this 30 million families by the year 2030 campaign. So ganyan po karaming kababayan ang gusto naming matulungan at sana naman po ay matulungan nyo din po kami sa mission na ito. So tulungan nyo po kaming makatulong pa po sa iba or maka-reach out pa po sa mga kababayan natin na nangangailangan nitong ganitong mission, itong ganitong goal na magkaroon ng financial education sa buhay. Alright? So, hindi lang po ito dito sa Pilipinas ha. Worldwide po ito si IMG. So actually si IMG po ay may mga mother companies which is si World System Builder at si World Financial Group. So si IMG po ay nakafocus po yan sa mga Pilipino. So kahit saang sulok ka man dito sa mundo, talagang kayang-kaya ka naming tulungan. Ganyan ka-powerful si IMG. So pwede ka naming ma-reach out anywhere and whenever you are. All right? So, before I would share to you the secret on how to save money with higher interest na yun talagang legit ha. So, first I would like to teach you why financial education is really important. So, the first reason is the rule of money is changing. So, habang lumilipas ang panahon, bumababa din ang interest rate ng bank deposit natin. Okay, so tulad noong nakaraan, from 0.25%, nag-decrease na po. Naging 0.12% interest na lang po ang kayang ibigay or binibigay ng bangko na sa atin, para sa atin. Kaya dapat na pag-aralan natin itong how money really works. So kumbaga, let our money work for us. So para naman po magkaroon tayo ng passive income at para naman po hindi na po tayo forever na magtatrabaho. So, and then para malaman din po natin kung saan ba natin dapat ilagak ang pera natin na yung talagang lumalago habang tumatagal. Hindi yung habang tumatagal unti-unti ding naglalaho. Alright? So, the second reason is the lack of financial education. So, based on the survey conducted last 2018, we only got 53%. Bagsak po talaga tayo. Okay, so kaya maraming mga naghihirap financially dahil hindi ito pinapahalagahan. So they don't know that most of the successful people depend on financial education. Okay, so studying the concept of money. Kaya nga po, yung mga mayayaman ay nag-hire din po ng mga financial analyst para gumabay sa kanila, turuan sila
na mas palaguin pa yung negosyo, mas palakihin pa yung income na nare-receive nila. So dapat i-adapt din natin yung practices ng mga mayayaman kung gusto nating umasenso sa buhay. So the next reason is people live longer today. Okay, sa pagtanda natin, of course, we no longer capable to work. Okay? At nagsisilabasan na din po ang mga karamdaman. Yan. So, hindi naman pwedeng iasa na lang natin ang buhay natin sa mga private or public agencies. Kaya ngayon, habang bata pa at malakas pa po tayo, dapat paghandaan na natin itong retirement. So, napaka-importante ng retirement po. Saka kasi pag hindi natin napaghandaan yan, tiyak mangyayari itong healthcare crisis. Maghihirap tayo sa pagtanda po natin, lalo na pag wala tayong passive income. Okay, so pag naghirap po tayo, so magsasuffer din po yung ating pamilya na maghanap ng solusyon para mapagamot po tayo. Yan. So, paano naman? Hahayaan na lang ba natin silang mag-suffer? Of course, hindi po or masakit po para sa atin yun, di ba? So, that's why it is really important to have health care. And luckily here in IMG, we have Kaiser Long-Term Healthcare, an HMO that will serve us even beyond 60 years old. So napakaganda po nitong Kaiser dahil 3-in-1 savings program na po ito. Meron po tayong healthcare. Ayan, so hindi lang po medical assistance ang makukuha natin kay Kaiser, pati na rin life protection at pwede din po tayong kumita dito sa Kaiser. So, yung binabayad natin, hinuhulog natin kay Kaiser, yun po ay nagkaka-interest din. Lumalago po yun, di ba? So, napakaganda po talaga nitong Kaiser. So, sa hindi pa po nakakakilala, wala pa pong idea about Kaiser Long-Term Healthcare, so, tanungin niyo po yung taong nag-share itong video na to or yung sponsor mo kung ano ba talaga yung tungkol kay Kaiser. So, para ikaw po ay hindi na po mabihind. Okay? So, para makapag-avail ka na din, makakuha ka na ng plan para sa'yo at sa pamilya mo. All right. So, and the last reason is high cost of living. So, hindi tayo makapag-save. It's because of inflation. So, dapat pag-aralan natin paano ba natin malabanan itong inflation na yung makakasurvive tayo, hindi tayo maapektuhan. De? And then, kung hindi natin paghahandaan at pag-aaralin ito, talagang malulubog tayo sa utang. Ayan po. Diba? So that's why we really need to learn about financial education dahil ito po yung maggagabay sa atin, tuturo sa atin para masolusyonan itong mga problema. Ayan, itong mga concerns about financial. Okay? So, dapat din po na i-minimize din natin yung expenses natin. Dapat hindi po yung expenses natin is mas mababa po sa income na nire-receive natin. So, dapat mas higit yung income natin nun. So, para hindi po tayo maghirap din financially. All right. So in order for us to survive financially and have a secured future, kailangan nating sundin ito. Itong nasa screen po, itong nagfa-flash. So to build a strong financial foundation, first, we must increase our cash flow. Ayan na po, na-mention ko na. So dapat marami tayong source of income. Okay, so it should be higher than our expenses. So, dapat ipababa natin itong expenses natin. So, in order to do that, we must focus on our daily needs rather than wants. Okay, so dun po tayo, unahin po natin yung mga pangangailangan, hindi yung puro luho lang, yung mga pleasure. Okay? So the next one is we must have our own healthcare. Mahal ang magkasakit. Okay, so ang kinikita natin ay kulang lang po yan sa pambayad sa hospital. Kaya nga may mga mayayaman na pagpasok sa hospital, napakayaman, di ba? Pero paglabas sa hospital, ayan, naghihirap na po. Okay, so ganyan po kagastos. Ganyan po ka-expensive ang magkasakit. So that's why health is wealth talaga. So habang ngayon, maaga pa, kung wala po tayong healthcare, ayan, simulan na po nating magkaroon ng healthcare program. Okay, so the third is life insurance. So dati dinidadma ko lang to kasi bata pa naman ako. Okay, so but later on I've realized na
life is so unpredictable. So, hindi natin hawak ang buhay natin. Anytime, pwedeng may mangyari. Tulad na lang ng biglaang pagpanaw ng isang member ko dito sa IMG. At the age of 25, napakabata pa po. Okay? And then, nagpapasalamat din ako dahil nakinig siya sa akin na kumuha din siya ng Kaiser. So, yung Kaiser na yun, yung Kaiser plan or policy niya, ay kahit papaano makakatulong po yun dun sa mga naiwan niyang pamilya niya. 'Di ba? So, lalo na breadwinner po siya. So, walang pinipiling edad sa pagpanaw. So, paano kung breadwinner? So, 'wag po nating um, hayaan na o kumbaga mahihirapan 'yun na pag-iwanan natin. Alright? So, that's the purpose of life insurance, to leave a replacement income for our family. So, hindi yung utang lang ang hinahabilin. Diba? So, speaking of debt, so dapat matuto din tayong magbawas ng utang dahil ang utang ay silent killer po yan. So, unti-unti tayong pinapatay financially nang di natin namamalayan. Though meron din namang good debts. So, yung good debts, yun po yung uutang tayo para pang-capital, pang-start ng negosyo, yung gagawa tayo ng pagkakakitaan. So, okay po yun. Kasi may source of income, may papasok na income sa atin, di ba? Pero yung bad debts naman po ay yung uutang tayo para lang sa luho, sa pleasure. Kumbaga, example, bibili tayo ng gadget kasi gusto nating sabay sa uso. Ayan. So, uutangin natin para lang kumbaga, makasabay sa mga millennials, ganun po. So, paano naman kung yun yung purpose ng pag-utang natin? So, paano natin mababayaran yung utang na wala namang perang pumapasok nun, di ba? So, dapat matutunan natin yung pag-manage ng debt. Okay, so for emergency fund, ito yung backup fund natin in case magkulang tayo sa budget or di kaya may mga emergency expenses, ito yung pwede nating galawin. Okay? So para hindi po maapektuhan ng ating investment. So yung range po nito sa emergency fund, kung single po, at least 3 months of your income. Kung may pamilya na po, at least 6 months or even 1 year of your income. So, dapat yun yung nakatago, naka-reserve for emergency fund. And for the investment, so ito naman po, ito yung importante na magkaroon tayo sa buhay, investment. Okay? So, dahil itong investment po ay, kumbaga, ito yung nakaalat for our goals in the future. So, ito yung mag-a-achieve nun. So, pangmatagalan po ito ha, na dapat hindi natin gagalawin kung gusto nating kumita ng malaki. So ito ang asset natin sa pag-a-achieve ng goals. The more na mas matagal na naka-invest yung pera natin, so the more na mag-a-accumulate yung income nun hanggang magkaroon na po tayo ng passive income. So napakaganda na po nun na kumbaga yung pera na po ang kumikilos para sa atin. So naghihintay na lang tayo na kahit walang ginagawa, may pumapasok na pera. Yan po, magagawa po natin yan dyan sa investment. So always remember, to build a secured wealth, we must follow itong steps na to, itong stages na to. Okay, so we must build it from the ground, sa baba, from increasing cash flow, up to investment. Okay, so yan po yung flow niyan. So hindi pwedeng mauuna yung investment pababa. So dapat from bottom to up. Yan. All right? So at least meron na po kayong idea sa pagbi-build ng solid financial foundation at marami pa po kayong matututunan dito sa International Marketing Group. Marami pa po tayong pag-aaralan. Ayan, kung kayo po ay member na po. Okay? So kabilang na po sa campaign po namin. Okay? So, there are two types of income. The first one is active income. Ito po yung mula sa mga employers natin, clients. Kumbaga, kailangan natin magtrabaho para kumita. Ayan. Kailangan natin mag-exert ng effort nun. Ayan yung sa active income. So, ito din po yung some of the examples ng source of income or through active. So, through pag-work. Ayan po. And then the second one is passive income. Passive income is kumbaga
money work for us. So kahit hindi tayo kumilos, kahit natutulog tayo, may pumapasok pa rin na pera sa atin dahil ginawa na nating empleyado yung pera natin at tayo yung boss. Ayan, so napakasarap pakinggan no na ang empleyado natin ay pera. Okay, so paano nga ba gawin yun? So, through investment, ayan, so through mutual fund, stock market, and long-term healthcare, ayan, na-mention ko si Kaiser, pwedeng magbigay sa atin ng passive income yan. So, kung may business tayo, so another source of passive income din yan. Rentals. So, kung may mga solid properties tayo na hindi naman ginagamit, nakatiwangwang lang dyan, so much better na iparent na lang natin sa ibang tao para at least may pumapasok na pera sa bulsa po natin nun, 'di ba? So, ayan po always remember, napakaganda po na magkaroon ng passive income. Kung active income pa po yung basis natin ngayon, so dapat unti-unti na nating i-practice na i-convert po yon from active gawin nating passive income. Alright? So sabi nga po ni Robert Kiyosaki, money without financial intelligence is money soon gone. So talagang kailangan nating pahalagahan, pag-aralan yung tungkol sa pera kung gusto nating protektahan yung ating mga hard-earned money. Hindi yung trabaho, 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 tapos lahat ng kinikita natin ay nawawala, naglalaho ng parang bula. So parang ano lang, kumbaga parang walang purpose, 'di ba? Na napunta lang sa wala yung pinagsikapan or pinaghirapan natin. So dapat doon sa pinaghirapan na 'yon, dapat matutunan natin yung mga paraan para palaguin po 'yon na mas lumaki. Okay? So ito na po, dito na po natin tatalakayin yung tungkol sa pagse-save. Okay? Yung save na talagang high interest in return pero legit, hindi scam. Okay? Hindi mawawala yung pera natin. So the basics of stock market and mutual fund investment. So sa pag invest long term po talaga yan. Always remember, long term. Hindi po natin dapat galawin po yan. I-withdraw kung magkakaroon tayo ng emergency. Kaya nga po, 'di ba na present ko kanina yung pagbi-build ng solid financial foundation, kailangan mabuo natin yung stages na yun. So para hindi maapektuhan, hindi magalaw itong sa investment natin. Alright, so understand how money works. So ito po yun sa mga kababayan nating na-scam na. Laging sinasabi pag in-invite namin, makinig ka dito sa IMJ, tuturuan ka namin about financial education. Ang sasagot, ay scam lang yan. Okay, so bakit isasagot mong scam na hindi mo pa naman alam yung idea, yung concept na anong meron dito? Okay? Kaya ka nai-scam, kaya ka naluloko dahil hindi mo pinag-aaralan yung tungkol sa pera. Ayan, so dito po, rule of 72 ni Albert Einstein. The power of compounding interest. So ito po yung paraan kung kailan po dodoble yung ating pera. Hindi po yung sasabihan ka lang na mag-invest ka ng ganitong amount, after few months dodoble na, yun yung talagang scam. Alright? Walang ganong process. So ito yung tunay na process ng pagdoduplicate or pag-accumulate ng ating pera. Okay, so example lang po itong nasa illustration ha para maintindihan niyo po. So dividing the number 72 by the interest rate of our savings or investment, yun din po yung number of years kung kailan po dodoble yung pera po natin. Okay, so example, lahat tayo ay 29 years old at may 100,000 tayo. So, isa-save natin yun para sa retirement natin. So, example po yan ha. Example lang po na goal. Alright. So, kung sa 4% natin isa-save yung 100,000, so every 18 years po yung dodoble. So, pagdating ng 65, magkakaroon tayo ng 400,000 pesos. Pero kung medyo kulang kasi marami kang plano sa pagre-retiro mo, gusto mong ma-enjoy yung buhay mo. So, dito tayo, maghanap tayo ng way na magkaroon ng 8%. Okay, so kung doon natin isi-save yung pera natin at the age of 65, magkakaroon tayo ng 1.6 million. So, malaki-laki na, di ba? Pero, meron pa pong mas higit pa sa 8%. Okay, kung pag-aaralan po natin, research pa tayo more deep about money. So ito pong 12%, every 6 years po yan na dodoble. Pagdating ng 65 years old, magkakaroon tayo ng 6.4 million.
So napakalaki kung ikukumpara natin sa 4 tsaka 8%. So 'di ba layo ng agwat. So 6.4 million. So puwede na po nating ma-enjoy talaga yung retirement natin diyan. So saan ba natin makukuha itong 12%? Saan ba or aling, entity yung may potential na magbigay ng ganito kalaking interest? So yan po ay dun sa stock market. Right? So may idea na kayo, stock market. So 12%, average of 12%. Okay, so ito po yung example po nun. So tayo po, example, tayo po ay depositor. Okay, so meron tayong savings account sa bangko. So magse-save tayo. So, itong bank, 'di ba, ang negosyo nila ay pera. So, tayo po, pag may negosyo tayo, pinag-aaralan natin yun para lumago, mag-boom yung business, 'di ba? So, ganun din po yun sa bangko. Pinag-aaralan nila yung tungkol sa pera. Kaya nga mayaman ng bangko, 'di ba po? So, na pag-aralan ng bangko na yung perang idine-deposit natin sa kanila ay pwede din nilang temporarily na i-invest para kumita din sila do'n. So 'pag ininvest nila 'yon, magkakaroon sila ng 12%, okay? Pero yung agreement nyo within the bank, 0.25% ang ibibigay sa yung interest. So mas malaki yung kinita ng bangko compared sa'yo, 'di ba? Pero kung pag-aaralan natin yung tungkol dito, sa pag-e-invest, tamang pag-e-invest at pagse-save na yung makakakuha tayo ng mas malaking interest. So ito po, sa shareholder. So, as a shareholder, mag-e-invest tayo sa mutual fund. So, mapupunta po yan sa financial industry. Diyan po mapupunta yung investment natin, pera natin. So, di ba po, magbibigay sila ng 12%. So, wala na pong ibang pagdadaanan yun. So, directly marireceive mo na yung 12%. Wala ka ng kahati pa. Ayan. So, alin ba ang gusto mong magkaroon ka? Itong sa depositor or itong sa shareholder. So, as a winner, so dapat dito ka na sa 12% as a shareholder. Yan. So, i-adapt mo na yan. I-adapt mo na yung changes. Unti-unti ka nang mag-build as a shareholder. So, para lumago po yung iyong pera. Ayan. So, ito din po yung, kumbaga, chart mo, guide mo sa pagse-save na para ma-achieve mo yung goals in life. So, disiplina lang po sa sarili ang gagawin natin, right? So, kaya nga natin gumastos ng libo-libo in just 1 month, di ba? So, why not save 1,000 kung para naman po yun sa ikagaganda ng kinabukasan natin. Okay, so example po ay after 30 years may gusto kang i-achieve. Gusto mong magkaroon ng milyon. Ayan. So ang gagawin mo lang, mag-save ka ng 1,000 pesos per month, ilagay mo yan sa 12%. Ayan, makakakuha ka ng 3 million nun. Pero what if nag-extend ka? After 35 years mo nang kukunin. So syempre magiging 5.8 million na po yun. Napakalaki na. Pero what if naman yung goal mo 10 years lang? Gusto mo magkaroon ng 1 milyon. So, ang napaka-simple lang. I-discipline mo yung sarili mo na mag-save ng 5,000, i-save yan sa 12%. Ayan, mahihit mo yung 1.1 million yun after 10 years. So, bahala ka na kung anong kaya ng bulsa mo na i-save. So, yan, i-save mo na. Huwag mo nang gastusin. Itago mo na yan para lumaki po yung pera mo. Okay? So, ito naman po, remember, so the higher the yield, the higher the risk. So, know your risk tolerance. Okay, so dapat matatag yung kalooban natin kung tayo po ay mag invest. Okay, so the best way to reduce risk is, if you want to invest in stock market, is to invest in mutual fund. Napaka-safe po dito sa mutual fund. Bakit nga ba? So, pag-uusapan natin yung tungkol dito. So, types of mutual funds. The first one is bond fund. So, conservative. Kumbaga, mga newbies na investor. Okay, so medyo low risk pa itong sa bond fund. So, nasa 4 to 6% per annum yan. And then, yung length of stay is nasa 1 to 2 years or even more. Depende na sa'yo yun. Okay, so 4 to 6%. So, dito naman, sa pangalawa is balance fund. Kung iba-balance yung investment natin, titingnan nila kung saan yung talagang boom ngayon sa market.
Okay, yung lumalago, yung si stock fund ba or si bond fund. So talagang balanse. Okay, so yung ano naman dito, yung risk nito is medyo risky na ng konti lang. Okay, so 12 to 15% per annum yan. And then yung length of stay is nasa 3 to 5 years. So medyo matagal na. At kung gusto mo pang maspiyan or more, pwedeng-pwede. So dito naman sa stock fund, mga aggressive, kumbaga veteranong mga investor na po ang nandito. Alam na nila na napaka-high ng risk dito sa stock fund. Pero kahit high yung risk, pero yung return, malaki din ang potential nun. So nasa 15 to 18% per annum. Length of stay ay pangmatagalan na talaga, 5 years or even more. Alright? So, ito naman yung scenario. So, pag invest po natin, so meron din pong tinatawag na shares. Yan. So, bibili tayo ng shares. Kumbaga, kung bibili tayo ng items or goods sa supermarket, di ba may kanya-kanyang presyo. So, depende yun sa item na gusto nating bilhin. Eh, ganun din po yan dito sa stock market. Yung mga shares ay may kanya-kanya din pong mga presyo. So, depende sa matitipuhan nating bilhin. Okay, so the more na mura yung mabili natin, so pwede tayong makapagpatong ng amount, 'di ba, ng halaga para kumita tayo. So same here in stock market. So bibili tayo ng mura, yan talaga yung dapat nating isipin na sa pagbibili ng shares dapat maghanap tayo ng mura. Okay? Kasi pag nagmahal po yan, ayan, malaki din yung pwedeng kitain natin doon. Alright? So, example lang po itong nasa screen, itong sa illustration. So, ito po ay magsisave tayo ng 1,000 pesos per month. Good for 6 months lang ha. Itong nandito. Pero pwede pong, or, di ba, long term ang pag invest so pang matagalan. So, hindi lang po 6 months ang gagawin natin. So, presentation lang po itong nandito sa screen. Alright, so, i-check natin kung ano bang mangyayari. Ito sa scenario number 1, palago, umuunlad yung economy, di ba? So, ang pag-compute ng shares, napaka-simple lang po. So, lahat ng shares na nabili mo from the very beginning up to the present, i-add mo lahat yan. So, dito po sa scenario number 1, 422.81 shares. Okay, so yung last price or current price ngayon, example lang po ha, 20 pesos. I-multiply natin yan sa price. So, yung total value nan ay 8,456.20. I-less natin yung capital na 6,000. Ano nga ba itong 6,000? Di ba po 1,000 per month, tapos yung nandito po ay 6 months, kaya 6,000. So yung ating profit nito ay 2,456. Ayan. So what if na nakabili tayo ng maraming shares dito sa halagang 10 pesos. Hindi lang 100 shares ang nandito. Example, naging 1,000 shares yan. So, hindi lang po 2,456 ang kita natin yan, mas higit pa po. So, napaka-importante talaga na marami tayong mabili na shares pag mura yung halaga or yung presyo. Okay, so sa scenario number 2, okay yung market bumagsak pero naka-recover. Alright? Okay, nakabangon siya. So, i-compute naman natin kung makikitain ba tayo dito. So, again, i-add nyo po lahat ng shares na nabili. So, 852.50 yung dito sa scenario number 2. Tapos, i-multiply natin sa current price, which is 10 pesos. Example lang po yan ha. So, 10 pesos. So, yung total value nito ay 8,525. So, yung total contribution, ilas natin yung 6,000 or yung capital natin sa pag-invest. So, yung total profit natin dito ay 2,525. Still, kumita pa rin tayo. So, what if naman po dito sa halagang 5 pesos, ito po, hindi lang po 200 shares ang nabili natin. What if nakabili tayo ng 1,000 shares during this period? So, hindi lang po 2,525 yung potential profit natin dito. So, mas higit pa, di ba? So, napaka-simple lang talaga ng pag-invest sa stock market. Okay, so sa scenario number 3, I'm sorry, nagkamali, hindi ko na-edit. So, number 3 scenario po ito. So, okay yung market, biglang bumagsak, and then unti-unting nakaka-recover. So, the best example for this is itong pandemic, itong COVID.
Okay? So, i-add natin kung may kikitain ba dito na hindi pa naman naka-recover yung market. So again, i-add mo yung total shares, 2,550 multiplied by 5 pesos. So yung current price. Tapos, ayan, total value 12,750. Ilas natin yung 6,000 na capital natin. So yung profit dito ay 6,750. Napakalaki po. What if naman po muli dito sa halagang 1 peso, ito po, hindi lang 1,000 shares ang nabili natin. Example, naging 5,000 shares. Marami tayong nabiling shares dito sa period na to. So, hindi lang po 6,000 ang kita natin dito. So, mas higit pa. So, yan po yung napaka-importante na sa pagbibili ng shares, dapat bumili tayo ng mura. So, para lang din pong may sari-sari store tayo. So, bibili tayo ng mga paninda natin, maghahanap tayo ng yung mga mura or kung saan tayo mas makakamura, di ba po? Para mapatungan natin ng presyo, para kumita tayo. So, ganyan lang din po dito sa stock market. Alright? Napaka-simple, napakadali lang po, di ba? So, yung iba sinasabi na, ay ayaw ko mag-invest kasi malulugi lang ako dahil hindi pa naka-recover down yung market. Napakamaling mindset po niyan. So, itong crisis na ito po yung the best opportunity para bumili ka ng shares, mag-invest ka. Kasi bagsak po. Ibig sabihin nun, mura lahat ng mga shares na pwede mong bilhin. So, bumili at bumili ka. Kumbaga, buy and hold strategy. Mag-hoarding ka ng shares ng mga kumpanya. Kasi itong crisis ay temporary lang po ito. Tulad nitong mga nagdaan na panahon, dito sa bansa natin, marami ng crisis pero naka-recover yung market, di ba? Naka-recover yung economy natin. So, ganun din po dito sa COVID na ito. So, makaka-recover din muli yung ating market. Ang tanong nun, tayo ba ay nakapagsimula na mag-invest? Huwag mong hintayin na dun ka pa magsisimula, dun sa naka-recover na yung market. Ibig sabihin nun, nagsisimula ka pa. Pero kami po as investor na nakapag-start ng mag-invest nung may crisis pa, pag umangat yung market, naka-recover na, kumikita na kami, nag enjoy na. Pero ikaw, ayan, nagsisimula pa. 'Di ba? So, makes sense. Sana nakuha niyo po yung point ko. So, think long term, pang matagalan talaga itong pag-e-invest. Alright? So ito naman po yung flow ng mutual fund investment. So ipapaintindi ko lang po sa inyo. Okay, so ganito po yung mangyayari. Sa pag-invest sa mutual fund, napakamura lang po. Hindi natin kailangan pong magkaroon ng malaking halaga, malaking pera para makapagsimula. Okay? Dahil lahat ng mga investors, yung mga perang ininvest nila ay iipunin po yan. Pero, syempre, kanya-kanyang ano po, may kanya-kanya tayong portfolio po. So sa portfolio natin, andyan po yung shares na nabili natin, andyan po yan sa fund house. So itong fund house, hindi po yan si IMG. So hindi po si IMG ang nagmamanage ng investment natin, nagpapalago ng investment natin. Kumbaga si IMG ay ihahatid lang po tayo dun sa mga affiliated mutual fund companies. So example po si Rumpver Financials. So si Rumpver po yung umaasikaso ng ating investment, ng ating pera. Alright? So, itong Rumver Financials or itong fund house, may naka-assign po yan. May kanya-kanyang fund manager. So, hindi na po tayo may stress pa mag-isip na, paano ko palalaguin itong investment ko? Ano bang dapat kong gawin? So, wala na pong ganun. Okay? Dahil may fund manager na tayo, si fund manager na po mag-iisip kung paano niya palalaguin yung pera natin. So, siya po yung expert sa larangan ng stock market. Alam niya paano basahin yung takbo ng market. Alam niya kung aling mga blue chip companies ang talagang boom kahit may crisis. Doon niya ilalagay yung ating investment para kumita. So, kinakalat niya yan. Hindi yan nakafocus sa isang company lang. So, for example, hindi lang yan nakafocus kay Jollibee. Bakit hindi sa isang company na gusto ko kay Jollibee lang, ayaw ko sa ibang company? Okay? So, ang purpose niyan kung bakit diversified, it's because para secure yung ating investment. Kasi what if nandyan lahat kay Jollibee yung investment natin, tapos biglang nag-down unexpectedly si Jollibee. So, mahahatak din pababa yung investment natin. Unlike kung kalat-kalat siya,
may investment tayo kay Jollibee, meron din kay BDO, meron din kay Ayala Land, or kahit anong blue chip companies dito, top 10 na um, talagang nagbo-boom kahit may crisis. So, hindi tayo mangangamba. Kasi kahit na nag-down yung investment kay Jollibee, patuloy pa rin pong lumalago yung investment natin sa ibang companies. 'Di ba? Kaya nga po secured ang pag-invest dito sa mutual funds. So, pag nag-generate na yan, kumita na yung pera natin, babalik na po yan, makikita natin doon sa portfolio natin. Doon tayo magmo-monitor. Kahit once a day, ibisitahin lang natin yung portfolio, para ma-check kung ano na nangyari sa investment natin, magkano ba yung naidagdag or yung kinita ng ating investment. So pag nakita nating nagmura yung presyo, so right then, mag-add subscription, mag-top up ka, magdagdag ka ng shares, bumili ka. Okay, kasi 'pag mura, opportunity ulit 'yan. Binigyan ka ng pagkakataon na makabili pa ng mas maraming shares para 'pag tumaas muli, ayan, kikita na yung binili mo, 'di ba? So, ganyan lang po ka-simple talaga. Napakadali lang po dito sa pag-i-invest sa mutual fund. Okay, hindi na po kailangang mag-worry. So, si SSS mismo ay nag-invest na din po sa mutual fund. So, ayan po. So, advantages of investing in mutual fund, aside sa may professional manager, liquid, convertible into cash anytime, low initial investment requirement. So, kahit 1,000 pesos, pwede ka na bumili ng shares anytime po yan, ha? Anytime. Walang required na date kung kailan ka pwedeng bumili. Anytime. Kahit everyday na gusto mo bumili, pwedeng-pwede yan. Alright? And, or even 500 pesos. Basta hindi po bababa sa 500. So, minimum of 500 and up. Ayan yung pwede mong mai-invest or maibili ng shares. So, transparent, walang lihim dito. Lahat na babantayan mo, lahat ina-update ka tungkol sa investment mo. Diversified, kalat-kalat po ito. And then, 0% or zero sales load or zero entry fee. So, ibig sabihin nun, yung 1,000 pesos, example ha, 1,000 pesos yung binili mong share. So, walang ibabawas dun, walang charge, processing fee. So, buong 1,000 pesos yung may bibili mo ng shares kung dito ka sa IMG. Dahil isa po yan sa benefits namin, zero entry fee. Pero kung outside IMG, syempre, babawasan yung pera mo dahil ibabayad sa processing fee. So, ano mas gusto mo? Yung babawasan or intact buong buo yung pera mo na i-invest? So, doon ka na sa buong buo, di ba? Okay, so kaya mag-join ka na. Simulan mo na ang future mo, simulan mo na ang career mo dito sa IMG. So, gains and profit, non-taxable po tayo dito. Okay, so walang ibabawas po dyan sa profit natin. Alright, so ito naman po yung example ng statement of account ng ating kababayan na nag-invest sa PhilEquity. So last May 14, 2009, nag-invest siya ng 5,000 pesos. So yung total or yung presyo ng share po nun ay or ng PhilEquity ay 9.735. So yung total shares na nabili niya nun ay 496 shares. Alright, so tandaan niyo po ha, 9.735 tapos 496 shares. So, before natin i-check kung magkano yung kinita ng kababayan natin do sa kanyang 5,000 pesos, gusto ko pong ipaalam na pwede kayong mag-investigate. Ayan, kung talagang legit ba itong mga pinagsasabi ko dito. So, dito po sa fipa.com.ph or Philippine Investment Funds Association. So, andyan po lahat ng mutual fund companies dito sa Pilipinas. Diyan din po kami nagmo-monitor ng NAV or net asset value. Magkano ba yung presyo ngayon? Ayan, yung takbo everyday. So, magkano ba? Bumaba ba? Or tumaas ba? So, dyan lahat ng monitor. So, pwede nyong i-check po dyan yung mga affiliated companies ni IMG. Hindi po si IMG ang i-search po dyan ha, dahil si IMG po ay brokerage company, hindi po ito mutual fund company. Alright? So, nung time na naalala ng kababayan natin, yung PhilEquity investment niya, naging 41.6680 na po yung presyo. Nagmahal na po, di ba? So, ayan po, tingnan natin magkano yung kinita niya dito. So, last 2018, naalala niya yung PhilEquity niya,
So nagmahal yung presyo from 9.735 naging 41.6618 na po yung price per share. Okay, so i-multiply natin yung sa total shares niya na 496. So yung total value niyan ay 20,664.25. I-less natin yung capital na 5,000, yung ininvest niya. So para malaman natin yung profit. So that would be 15,664.25. So malaki yung kinita niya sa halagang 5,000 pesos lang po, di ba po? So what if, What if dinagdagan niya, hindi lang po 5,000 pesos, nagdagdag pa po siya ng or bumili pa po siya ng maraming shares. So, hindi lang po mag-e-end sa 15,000 yung profit niya dito noon. So, mas malaki pa po sana. In just 9 years lang po yan. So, ganyan po kalaki ang potential income kung mag-save lang po tayo sa stock market or sa mutual fund. Okay, so per year, 1,740.46 yung kinita niya dito sa investment niya per year po yan Kung percentage, 34.8% po per annum. So ganyan po kalaki ang investment po or ang kinita po niya. So hindi lang po nag-e-end dun sa 12%, di ba po? So yun na-mention ko kanina, average of 12%. So, pwede pa pong mas humigit. Tingnan nyo po, 34.8%. Napakalaki po nun. Saan tayo makakahanap ng 34.8% per year? At pwede pa pong humigit pa po dyan. Depende yun kung kailan ka bumili ng shares. Nakabili ka ba ng mura? Ayan. Okay? So, ito po yung some of our benefits. So, actually, dito sa IMG, we have 48 benefits. So, ito lang po yung ipapakita ko, yung sa mutual funds and stock market. Dahil yan yung topic natin ngayon. So, as a member, so exclusive na po yan automatic meron na po kayong 1,000 initial investment sa Soldivo Fund. So, nag-join ka lang, nagpa-member ka lang dito sa IMG para ma-avail yung lahat ng benefits, pero binigyan ka na po ng 1,000 initial investment. Libre na po yan binigay sa'yo. So, and then, ito po yung ating mga partnered na mutual fund companies, Romver, Soldivo, Atram, PhilEquity, Philam Asset, FAMI, Sun Life. Okay? So, meron din po tayong trading. So, dito sa trading, risky po talaga ito. Dahil wala na po tayong fund manager, kundi sarili na po natin. Tayo na po yung nagmamanage ng investment natin. Tayo po yung bibili, tayo po yung mag-hold, at tayo po yung magsisell. Pag nagkamali tayo, of course, goodbye investment din po ang mangyayari nun. Isang stop lang po yan, pwedeng maglaho po yung investment natin. Ganyan po ka-risky. Kailangan talaga nating tutukan itong sa trading. Dapat marami tayong panahon na i-google dito. So kung wala pa po tayong panahon, napaka-busy sa buhay, dito muna tayo sa mutual fund para kahit papano nagsisimula ng lumago. Okay? Magka-interest yung ating pera na i-invest or na i-save. Alright, so alam ko po, marami sa inyo ang naintriga. Paano nga ba mag-invest sa Jollibee? Doon sa nakikita natin sa post sa Facebook, di ba po? So, there are two ways to invest in Jollibee. So, the first one is as franchisee. So, kailangan mo ng 50 million na pera or halaga para makapag-franchise ka ng isang branch. Okay, so napakalaki, napakamahal yung 50 million. Saan tayo hahagilap ng ganung kalaking halaga, di ba? Pero pwede kang mag-shareholder. So, mura lang. So, a minimum of 1,000 pesos na investment, shareholder ka na ni Jollibee. Ayan, may share ka na. Pwede ka na bumili ng share ni Jollibee, 'di ba? So dagdagan at dagdagan mo na lang po 'yan. So napakadali lang talaga. So for example, tayo po ay nag-invest ng 100,000 pesos noong 2013. Ayan. So pagdating ng 2018, magiging 283,000 na 'yon. So sana po kung nakapag-start tayo last 2013, ayan na po makaka-receive tayo ng 283,000. Wala tayong ginawa noon So tinago lang natin yung 100,000 pesos natin kay Jollibee. Pero nanganak na, 'di ba? Lumaki, naging 283,000. So ganyan po
kawais ang maging investor, ang maging shareholder. So ano lang, palihim-lihim ka lang, sikreto. So akala nila nagse-save ka sa bangko na nakakakuha ka lang ng 0.25%, pero hindi pala, mali sila. Dito ka na kay Jollibee nag-save, 'di ba? Sa kay mutual fund or kay stock market ka na nag-save. So nakakakuha ka pa ng mas higher na interest rate. Ayan. So alamang ang may alam. Yan po lagi sinasabi namin dito sa IMG. So dito lang po yan natin matututunan kay IMG. So mababypass din po natin ang lahat ng middleman dahil tayo po mismo as member, broker na din po tayo. May direct access na po tayo dito sa lahat ng mga services in the financial industry. Kung anong kailangan nating service, ayan, mag-coordinate lang tayo dun sa kani-kanilang mga coordinator para makapag-avail tayo ng service na yun. So, aside from that, discounted pa tayo, mas makakamura tayo. Compared dun sa outside IMG, mag-hire pa tayo ng broker, magpapa-assist tayo sa kanila para makapag-avail ng service na kailangan natin. So, syempre, may nag-assist sa atin. Okay, may second party. Okay, so mas mapapagastos tayo dun. Mahal kasi may charge. So, may processing fee or may agent fee si broker po nun, may share siya sa pag-assist niya sa pagkuha mo ng service. Alright? So, dito na po tayo sa mas makakatipid tayo, mas malaki yung discount na makukuha. Magpa-member ka na dito sa IMG. Huwag mo nang palipasin pa. Ngayon na, nalaman mo na itong information na ito, simulan mo na. Alright? So, one-stop shop na po tayo dito. Ayan, kung kailangan mo ng healthcare, life insurance, investment, real estate, general insurance, or allied financial services, hindi mo na kailangan pa ng ibang tao or agent na mag-a-assist sa'yo niyan. So, do it yourself na po dito sa IMG. Ikaw na po mismo ang gumawa para sa sarili mo nun. So, discounted ka pa. Okay? So, ito po yung mga benefits or I mean discounts natin dito sa IMG. So, hindi lang po pa piso-piso, kundi libo-libo pa po yung ating makukuha pag member tayo. Okay? So, as a member, syempre, meron tayong account. So, laging yan yung tinatanong ng karamihan. Sige, pag member ako, ano ba yung makukuha ko? Ano yung proof na talagang member ako? Alright? So, meron kang account. Bibigyan ka ng account ni IMG, yung portal mo. So, magla-login ka dyan, ayan yung makikita mo. So, ebidensya yan ha, may account ka mismo talaga, parang Facebook lang. Andyan lahat ng services. So, pili ka lang kung anong gagawin mo dyan, anong kailangan mo, anong assistance. Okay? So, dito sa Soldivo, pag open mo, ayan yung makikita mo sa loob. Andyan yung current nav, dyan ka magmo-monitor. Andyan yung listahan ng mga subscription mo. Ilang shares ba yung nabili mo? Ilan na yung total shares mo? Magkano yung presyo? Okay, so kung mura, ayan. Kung feel mo mag-add, bumili, add subscription ka lang. Napaka-simple. Online lahat ng transactions. So, for that, after ng ad subscription, mag-transfer ka lang, magpadala ka lang ng payment sa kung bank ha, kung online bank transfer or bank deposit, walang problema yan. May mga kanya-kanyang bank account si IMG, dun mo lang ipadala and make sure na may picture ka dun, may proof ka ng resibo. Yung resibo mo ay i-attach mo dun sa transaction mo, payment transaction, para may approve ni IMG at pumasok dito sa account mo. Napaka-simple, 'di ba? Pwede din pong sa Palawan Pawn Shop or Palawan Express padala. So, sa Palawan, hindi mo na kailangang i-attach pa yung resibo kasi right after po nun, ma-approve na din po yung payment mo, payment transaction. So, napaka-easy na po, hassle-free na po dito sa IMG. So, hindi lang po mga ordinaryong tao, ordinaryong mamamayan ang member dito sa IMG. Meron din po tayong uniform personnel. So, nag-aral sila about financial education dahil nagrereklamo sila na palagi silang nai-scam. Ayan, so alagad na ng batas pero naluloko pa rin, 'di ba? So ganyan po kahalaga, ganyan po kaimportante ang pagkakaroon ng financial education.
Okay? So, meron din po tayong teachers. So, sa teachers natin, di ba, sa paaralan, kulang ng financial education. So, kaya natin ibinabahagi sa kanila para ma-share din nila sa ating mga kabataan. Maipaintindi ang kahalagahan ng pag-iipon at pag-i-invest ng tama para hindi masayang ang kanilang soon nakikitain. So sa ating, ayan po, mga millennials, ayan, mga kabataan natin, ang pag-asa ng kinabukasan. So, tinuturuan namin sila na mag-save at mag-invest. Ayan, so para hindi lang po, puro YOLO na lang, you only live once, kaya mag-party tayo dito, gastos doon. So, dapat ipon-ipon din para sa kinabukasan. So, ito naman po, OFWs and seafarers. So, sa kanila po, karamihan po, kahit tagal-tagal na po nagtatrabaho sa ibang bansa. Alright? So, na talagang nakipagsapalaran para kumita, para sa pamilya nila dito sa Pilipinas. Pero marami pa rin po silang mga daing sa buhay na hindi pa rin po nakakapag-ipon. Yan talaga yung problema nila. Wala silang ipon, puro resibo na lang. Kaya nga sabi nila, may workshop din po silang mga OFW. Ibig sabihin nun, sila po ay nagwo-work sa ibang bansa, pero ang pamilya nila dito sa Pilipinas ay nagsho-shopping. Kaya workshop. Naman po tayo sa next one is, ayan, so, ito yung turning point story. So, marami na pong mga kababayan ang natulungan dito sa IMG na bago talaga yung buhay. Pwede nyo pong i-search yan sa YouTube. So, para makita nyo, matunghayan nyo yung testimonies nila. So, ito, if we are born poor, it's not our mistake. But if we die poor, syempre, kasalanan na natin yon. So, dito sa IMG, wala kaming pinipiling taong tutulungan. Lahat, welcome na welcome po dito. So, we educate because we care. So, hindi po na nagse-share kami, magpa-member ka dito sa IMG para kumita kami. Wala kaming kikitain pag nag-join ka. Yun po yung totoo. Ginagawa namin ito para mai-share, maibahagi namin sa inyo kung ano yung na-experience namin as a member na. Kasi para sa amin, napaka-importante yung no family left behind. Napaka-importante na makatulong tayo sa maraming kapwa natin na mabago po yung buhay din nila. So sana naman po matulungan nyo talaga kaming ma-spread itong good news na ito about financial education. So once again, my name is Babylin Ang, the financial educator of IMG. Ito po yung mga contact numbers ko. So, ayan po, email address and my messenger. So, pwede nyo lang po ako message anytime po yan. So, para masagot ang inyong mga katanungan at especially dun po sa mga nanonood nitong presentation na to, itanungin niyo po yung taong nag-share nitong video, yung sponsor niyo po, paano nga ba makapagsimula? Magkano ba ang kailangan mong gastusin para maging member lifetime? So, again, lifetime po isang gastusan lang po ang membership po dito. Pero lifetime mo na yan na benefits. Alright? So, kita-kita muli tayo. Abangan nyo po ang next video presentation ko all about membership orientation. So, para mas makilala nyo po si International Marketing Group. So, have a wonderful day, everyone, and take care.